Honor 90 5G. Yep guys, bagong smartphone naman tayo for this week. This is the Honor 90 5G. Bagong setup din tayo. Thank you so much for your feedback. Sabi nyo sa last video, medyo hinihingal ako eh. So, try naman natin ang nakaupo na format. But on this one, grabe lang talaga. On a smartphone package, nagugulat ako kung gaano kagaling at gaano kaganda na yung progression ng smartphones, especially at this price point. Napaka-sweet spot ng 24,999. Meron kang smartphone na maganda yung processor, Snapdragon 7 Gen 1. 512 GB of storage to 200 megapixel na camera, 1.5K resolution na AMOLED display, 5,000 mAh sa ganyang kanipis na body, 66 watts charging pa. Grabe, sobrang panalo ng smartphone na to. Yun lang yung into ko para dito. Ang makikita nyo para sa video na to kung paano mas pinaganda, mas pinalakas, mas pinasiksik at mas pinasulit ni Honor ang price point na 24,990 pesos. Unahin natin sa design kung paano mas pinaganda ni Honor yung smartphone expectations nyo. Akala ko hindi nagaganda yung mga smartphones kahit glassing likod eh. Pero grabe yung finish na to kung saan meron siyang inspiration from a diamond ng kung saan similar siya sa mga jewelry. Meron siyang mga embossed marks sa likod here on the 60% of the part of the body of the smartphone. At maganda siya in intricate details kasi kahit glass yung mismong smartphone, nakahawakan ko siya and meron siyang tactile feel. Hindi siya madulas at maayos siyang pakiramdaman. Ngayon, ang pinakamaganda dito is glass sa harap, glass sa likod. Hindi siya yung madulas na glass. So, kahit tanggalin ko yung screen protector para sa inyo. Yan. Okay pa rin siya. Kasi, ang ganda ng hawak ng smartphone na to. Hindi siya yung smartphone kung saan magkakaroon ka ng doubt kung ano yung ba hinahawakan mo, harap o yung likod. Kasi, most smartphones na both glass yung front and back, ganun eh. Ito, hindi. So, plus points kay Honor para sa kanila on this one. Now, next is yung mas pinaganda nilang display. Yung display na to is a 1.5K resolution. Kung makikita nyo, ito yung pinakamaliwanag. Babaan natin. Maganda yung dimming ratio niya kung saan yung AMOLED display on a 1.5K resolution, maganda yung level of adjustments niya. So, para dito sa video nito, ito yung pinaka-optimal para makita nyo yung settings. Ang pag-uusapan natin here is yung 1.5K resolution na yan na 2644 by 1200 na resolution. That's a notch higher than your usual Full HD na resolution. Mas pinaganda pa with HDR10 plus yung calibration niya kung saan pag binuksan mo yung Facebook mo, in effect yung HDR10. Ibig sabihin nito, mas crispy, mas maayos, and 120Hz display yung makikita mo doon sa feed mo. Yun yung maganda dito. Oh, ay sorry, i-mute natin. So, mas immersive yung makikita mo dito sa buong feed mo using the Honor 90. At grabe, yung mga pictures na talagang pag nagbabrowse ka, yung sa feed mo, kita mo mas snappy, mas maayos, at talagang hindi lang sa feeds pagdating sa Facebook. Also in Instagram, in TikTok, mas kita mo yung fluidity. At na-appreciate ko to at talagang ramdam mo. Not only externally, yung hawak mo, but also with your eyes, maayos siya. Speaking of eyes, meron tong 3,840 Hz of refresh rate pagdating doon sa upgrading ng mismong display. Yung pinag-iusapan natin dito is more of yung gaano kabilis mag-refresh yung laman ng display. So, on that rate, pinagmamalaki ni Honor na sila yung first to do it and mas maganda yung eye care doon sa mismong display pag tinitignan mo to in longevity. Now, of course, matagal na tayong tumitingin sa mga screens and in long durations, mapapansin mo yan kung saan may strain yung mata mo kung masyado maliwanag, masyado parang papansin mo nahihilo ka. Pero with this technology, mas pinagmamalaki ni Honor na hindi ganun kalakas yung eye strain na makukuha mo on this one. So, of course, during our time na using this device, okay naman siya.
Although hindi naman siya really tangible na nararamdaman mo, but it's nice to have it there. So siguro, kung galing ka sa dating smartphones 2 to 3 years ago from now, mag-upgrade ka dito sa Honor 90, mararamdaman mo yung ganong kalaki na jump in terms of performance pagdating doon sa mismong display, sa color, sa vibrance, and also overall details. So yun ang display ng Honor 90. Move on naman tayo sa likod with its 200 megapixel main camera. Ngayon, yung 200 megapixel main camera here on the Honor 90 5G, it's one of those maganda yung vibrance ng mismong photo. It kind of pops up in terms of colors, yet yung exposures and high dynamic range were kept to the point kung saan hindi siya yung artificially sobrang sagad into the details. Ang sinasabi ko dito is, pag nilagay mo yung display mo into other person's perspective, just the right amount of popness yung makikita mo. Confident ka, nakukuha ka ng pictures both day and night here. And ang masaya dito is, hindi siya yung smartphone na naglalag behind kasi 200 megapixel siya. Pakinggan nyo guys ha. Yung shutter speed niya, mabilis. And here, kuha lang din tayo ng sample photo, katulad ng ginagawa ko as usual. Yung sinasabi ko na pag nakakuha siya ng object na color black, akala niya nighttime, hindi nangyayari dito yon. Maganda pa rin yung details overall on the subject. So, makikita nyo yung camera nyo. Yung camera ko maayos din siya. And yung snappiness on taking photos with confidence, nandoon yon. 12 megapixel ultra-wide camera din siya. Maganda yung vibrancy ng colors with its AI activated. And pwede mo rin siyang gamitin on ultra macro shots. Ngayon, yun yung maganda sa kanya. Dual purpose pagdating doon sa ultra-wide. Yung iba kasing ultra-wide hindi kaya yung ganun eh. Kasi nadidiliman ka na doon sa production ng ultra-wide. Kasi yung ibang 8 megapixel ultra-wide medyo bitin. So here, hindi ka binibitin sa flexibility when using the smartphone. Pagdating naman sa videos, maganda yung mismong Honor 90 5G. Yung responsiveness niya pagdating sa pagkuha ng pictures and also videos, reflexiveness niya and also audio, okay siya. Maganda siya para sa akin kung saan setting it at 1080p 60 frames per second is the best settings for me. Pero just in case, kung gusto mo, hanggang 4K 30 frames per second siya. Sa akin kasi yung tinetesting ko, gano'ng kabilis mag-react yung mismong camera from the flashing lights. Simulating from a concert. Yun yung pinaka-importante para sa akin. Whether it's using the ultra-wide settings, the macro settings, the portrait settings, or the main camera settings, lahat siya maayos pagdating doon sa mga modes na nasabi ko. Ngayon, hindi ako yung person kung saan kukuha ng pictures na, ay kunin mo to in portrait, ay kunin mo to in ganitong high-resolution mode. Yung gusto kong flexibility is yung sinasabi kong pagbukas ko ng camera mode, picture mo agad, ganun akong klaseng tao. And kuhang-kuha ng Honor 90 5G yung persona ko as a user kung saan confident dapat ako kumuha ng pictures anytime, any day, or kahit gabi pa yan. Ngayon, aside from the display and also the back, yung device na to is powered by the latest Snapdragon 7 Gen 1. Ngayon, medyo kakaiba siya sa tenga kasi lagi nyo naririnig siguro yung Snapdragon 8 Gen 1. Ulitin ko Snapdragon 7 Gen 1. When it comes to performance, decent siya. It's a little bit notch higher than the usual ones kung saan nakikita nyo on the mid-range smartphones. Pero yung smartphone na to doesn't talk about punch-in performance, but it's more on stability. Ito yung performance ng processor kung saan stable siya, kung saan mag-juggle ka ng maraming apps, mag-multitask ka, maglipat-lipat ka. Like for example, mag-Facebook ka, lipat ka bigla sa Messenger, and then maglo-load ka ng isang katatak ng mga feeds. Or like for example, kakabukas mo lang ng TikTok mo. Yung ganong klaseng
multitasking while doing some other things, like for example, habang nag-ML, nagtatab ka rin, or habang patay ka siguro, magtatab ka. Pero wag nyo gawin yun, guys. Kasi sometimes pag nag-respond ka, baka mag-AFK ka. Pero, ang maganda doon is, nagtatest mo yung yung mismong multitasking skills mo. Anyways, meron din siyang 12 gigabytes of physical RAM. And then, meron pa siyang assisted na 7 gigabytes of virtual RAM. Matsakin nyo, total of 19 gigabytes of RAM in total. Pero yung pinakamaganda sa lahat, etong smartphone na to, merong 512 gigabytes of storage. Yep, 512 gigabytes. Pag ikaw nagreklamo ko pa sa storage, kung dinownload mo yung Genshin Impact, yung Mobile Legends, lahat ng applications mo from Facebook, Messenger, TikTok, banking apps mo, and everything else, I don't think mapupuno mo even up to 350 gigabytes. Yun. So, malaki talaga yung matitira for you to capture a lot of things when it comes to photos and videos. Ngayon, pagdating sa Mobile Legends, syempre, tatanungin nyo rin ako nyon. So, buksan na lang natin. Pagdating sa mismong refresh rate, hanggang super siya doon sa refresh rate. And then, graphics is hanggang ultra. Of course, Snapdragon 7 Gen 1 to. Pero, kung medyo advanced user ka o na casual level, kung maglalaro ka ng Genshin Impact, ganun din. Medium settings at 30 frames per second, stable naman siya. Pwede mong i-crank up to 60 frames per second, pero mag-i-encounter ka na ng thermal throttling. Pero, aside from that, hindi naman yun yung main purpose ng phone na to. So, what I learned from you guys is, alamin ko ano yung purpose ng mismong smartphone. Ito talaga yung smartphone kung saan nakakatuwa kasi ang ganda ng camera niya, tapos yung mismong processor niya napaka-balance and quite punchy in terms of multitasking. So, from time to time, gusto mong i-gratify yung sarili mo with isang game ng Mobile Legends or isang round muna ng commissions ko sa Genshin Impact. Ganun siya eh. Ganun yung nakikita kong scenario dito. At yung mismong battery niya, sa ganito kanipis na smartphone, 5,000 mAh pa. Hindi siya yung nakaka-drain ng battery isipin kasi 5,000 mAh on a smartphone this thin. Usually kasi pag ganito kanipis na yung smartphone, medyo nagko-compromise ka na pagdating doon sa capacity ng battery. Yung iba 4,600, yung iba 4,500. Ito 5,000 mAh pa rin at 66 watt charging. Ngayon, full charge siya at 80 minutes, more or less, an hour and a half. Sa amin, hindi na namin masyadong binibilang yon kasi tanggal na yung anxiety mo pagdating doon sa battery, tanggal na yung anxiety mo pagdating doon sa charging. Pero ultimately, yung confidence mo, yung kailangan mo i-build up here. Pag meron ka nitong smartphone na to, na Honor 90 5G, pagdating sa battery at charging, walang problema to. Yun yung masasabi ko para sa smartphone na to. Okay, so nakita nyo na lahat ng mga advantages niya pagdating doon sa back design niya, pagdating doon sa overall specs, usage scenario, yung camera samples, and also a few video samples on this smartphone. Pero may nakikita ka bang medyo downside dito sa Honor 90 5G? Para sa akin, isa lang talaga, yung single firing speakers niya. Yep, tama yung narinig nyo, isa lang yung speakers niya. Sa presyo na to, ini-expect ko sana stereo speakers ka na para medyo mas immersive ka na kasi maganda na yung display. Maganda na rin yung overall experience mo. Pero nagigets ko naman si Honor kasi sa sobrang nipis nitong smartphone na to for 7.8mm, baka hindi na rin kayanin yung dual firing speakers here. It's a very, very small compromise. Now, kung iisipin ko kung ano yung placement mo right now, siguro most likely meron kang smartphone 2 to 3 years ago, might even be longer. So, baka galing kang Galaxy S20 or baka meron kang Reno 4. Doon ka mag-upgrade here to Honor 90 5G.
Pero don't worry, malakas pa rin yung single firing speakers niya dun sa baba. Nevertheless, ingat-ingatan mo na lang din matakpan yung mismong speakers pag naglalaro ng ML or habang nagpe-play ng videos pag naka-portrait or habang naka-landscape. It's more of just a simple adjustment. So, summarize natin guys. Kung ikaw yung person kung saan mahilig ka kumuha ng pictures kasi 200 megapixels yung camera niya, na confident kang kumuha anytime, anywhere, at even nighttime ng mga pictures, ito yung magandang smartphone para sa'yo. Confident ka na hindi ka mabibitin sa storage kasi 512GB ang storage. Confident ka sa performance kasi Snapdragon 7 Gen 1 at up to 19GB of RAM to. Naknanto ko talaga. Confident ka sa battery all day long at kung nag-charge ka, saglit lang kasi 66 watt Honor charge siya. Ito talaga yung smartphone na maganda para sa'yo. Higit sa lahat, nakikita nyo lahat ito on a very gorgeous 1.5K resolution HDR10 plus 120Hz display. Ano pa aasahin nyo? Ito yung mga display kung saan pang flagship level na to eh. Nasa 24,999. Doon ako natutuwa. Ni-level up ni Honor right now kung ano yung price expectation ng ganitong presyo. What more pa yung i-expect natin when Honor releases even more smartphones in the future. Kaya nakaka-excite talaga ang industry na to kung saan panalo lahat pagdating sa paggamit ng smartphone, especially with Honor. Okay, maraming salamat guys for checking out this Honor 90 5G video. I hope nakita nyo yung mga advantages kung saan kung mag-upgrade kayo ng smartphone, ano yung naging difference niya. And also, yung gaano kaganda yung confidence pagdating sa pagkuha ng pictures. With that, thank you so much guys. Comment naman kayo kung meron kayong questions, anything about the Honor 90 5G at sasagutin ko siya as always down below. And subscribe naman kayo to support my channel. With that guys, thank you so much and see you in the next video. Bye!